Hello mga ka-farmers! Welcome back po dito sa ating munting channel. Ito po ang inyong lingkod, ang munting magsasaka mga ka-farmers. Ngayong araw po ay nandito tayo sa ating ampalayahan at update po tayo dito sa ating ampalaya na nagbubunga ng mga ka-farmers. Ayan po, marami na silang bunga mga ka-farmers at sobrang nakakatuwa ng mga ka-farmers. Nakakatanggal na ng stress ng ating mga tanim mga ka-farmers. So ayan mga ka-farmers, kung makikita po natin ang dami na pong bunga itong ating ampalaya. Dito pa lang po ito sa side. Ang mga bunga wala pa po sa taas. Ang sa taas po ay nag-uumpisa pa lang sila maggapang sa taas po mga ka-farmers, at napakarami ng bunga po dito pa lang sa baba po. So ang ginamit ko nga po pala ditong abono para sa pinampalaya kaya maraming bunga at malusog ay unang linagay ko lang po ditong abono ay ang 1620 nung nagpapabulas pa lang po tayo. At ang pangalawa po ay ang Trifol 14 pero inaluan pa rin po ng konting 1620. And ang pangatlo pong abono natin nung namumulaklak na po sila at nag-umpisa na nga magbunga ay ang potassium fertilizer. So ngayon po sa ganitong edad ng ating ampalaya, ang edad po ng ampalaya nga pala ito mga farmers ay 48 days after transplant. So 48 days ay nagbubunga ng mga farmers. Nakapag-apply na tayo dito 2 beses ng potassium mga farmers. So ayan po, kung makikita po natin ay marami ng bunga. Kakalagay ko lang po nito ng potassium nakarang araw. So susunod po nito, ang bawat lagay ko po kasi pagitan ika-4 na araw, maglalagay na naman ako ng potassium po. Ang potassium po na nilalagay ko ay sinasamahan ko pa rin ng complete mga ka-farmers para po maging balanse ang pataba na nilalagay ko sa ng palayan po mga farmers. So ayan nga po mga ka-farmers, siguro mga 2 linggo ay makakapagpitas na tayo dito unang harvest nito ng ating palayan. So mayroon na po tayo ditong buyer po sa ating palayan, kaya wala na tayong problema. So sana magbunga pa ng marami itong ating ampalaya mga ka-farmers para paldo-paldo din tayo kahit paano kasi mahal pa ang presyo ngayon ng ampalaya mga ka-farmers. Sana rin umabot pa itong ating ampalaya sa mataas na presyo mga ka-farmers para naman kahit paano ay makabawi tayo sa itong ating ampalaya mga ka-farmers. Ang variety nga pala nitong ating ampalaya ay Galaxy Max F1 mga ka-farmers. So first time po itong itanim mga ka-farmers, so siguro hindi ito masyadong mahaba ang Galaxy F1 kasi ang unang tinanim kong ampalaya mga farmers ay ang variety ay Santa Rita, mahaba siya na pagka ampalaya mga farmers. Ngayon siguro ganito lang ang Galaxy F1 mga farmers, hindi masyadong mahaba po. At hindi nga pala tayo nag-pruning dito sa ating ampalaya mga farmers dahil medyo nabisi tayo, so hindi tayo nag-pruning dito, hinayaan ko na lang ganyan. Pero at least masubukan natin kung maganda walang pruning mga farmers kasi sa una nag-pruning tayo mga farmers sa unang tanim ko mga ampalaya. Nag-pruning ako mga farmers. So, dahil nga na tiyempo nung natagulan palagi ng may bagyo noon nakaraan at 2025, so konti ang bunga ng ating mga ampalaya ng nakaraan mga farmers. So ngayon medyo ay maganda-ganda dahil hindi na masyadong tagulan. Papunta na tayo sa summer mga farmers. So sana ay maging maganda ang ani natin dito sa ating ampalaya mga farmers. So yan lang muna mga ka-farmers ang ating update dito sa ampalayan. Update na lang din po ako sa susunod kapag tayo ay mag-harvest na po mga farmers. Makikita po natin ang pagkaiba ng hindi na pruning ng ampalayahan po. So yan lang muna mga ka-farmers. Maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong pong suporta sa aking mga video. At God bless you all. Thank you for watching. Bye bye. Happy farming!